isang magandang umagang pagbati po sa inyo mga kapatid. So marami po sa atin ang makapansin nyo naman po na absent sa ating pagsama. Siguro po, dahil po sa mga nararamdaman mga paramdaman. Puso-puso pa lang natin. Kahit ako rin po, may nararamdaman mga kaya po pagpasensyal nyo po yung aking boses. Nag-gas-gas din po yan sa kubo. So, sa ngayong umaga po, pinagpapasalamat ko po yung pagkakataon na karangalan ko po na makapag-input po sa Diyos at sa inyo po sa pamamagitan po ng pangangaral ng salita na nasa Biblia. At kung handa na po tayo sa parte po ng ating ginagawang pagsama at yung unang araw sa linggo, ang ating pong pakikinig at pag-aaral sa mga salita ng Diyos sa Biblia, ako po ay magsisimula na sa ating pong tatalakayin topic ngayong umaga. Ito po ay may pamagat na isang katanungan, no? Na iharap po sa ating lahat. What are we supposed to be aiming for this life? Isang po katanungan sa bawat isa sa atin, no? Na maaaring magkaroon ng iba't ibang kasagutan. Depende po yan sa kung ano yung gusto natin sa buhay. Ano ba yung gusto nating maabot o mithiin natin sa buhay na ito? So, subukan niyo pong sagutin yan. No? Kahit po personal answer po sa inyo pong mga isipan, kung ano po yung sagot sa tanong na yan. Ano ba yung gusto mong makamit sa buhay na ito? Ano ba yung layunin mo sa buhay na ito? At kung meron na po tayong kasagutan sa tanong na ito, no? Dito po natin malalaman, no? Masasabi kung ano ba yung binibigyan natin halaga sa buhay na ito. Kasi kung ano yung binibigyan mong halaga sa buhay na ito, nakadepende po doon yung kasagutan. Kung ang mahalaga ba para sa iyo ay yung career na dapat maging top agent ka sa iyong trabaho. Diba? Maging successful ka sa career na pinili mo. O di naman kaya, mga personal na bagay. O kaya tungkol sa pamilya. Iba-iba po. Maaaring ang pinakamahalaga sa iyo ay yung pamilya mo, maaaring ang pinakamahalaga sa iyo yung kaibigan mo. Ano mang bagay sa mundo, ang iyong binibigyang halaga, dito masasagot kung ano yung kung ano ba talaga yung binibigyan mong halaga. Kung depende po yan sa sagot na binigay natin dito sa katanungan ito. At doon din natin malalaman ano ba talaga yung ating gusto. Ano ba pangarap natin? What is your desire? Kung ikaw ay bata pa, estudyante ka, meron ka siguro pangarap na gusto mong maabot, gusto mong maging sa hinaharap. Kaya importante sa iyo yung bagay na ginagawa mo. Paano magawa mo yung mission, yung desire, yung pangarap sa buhay? No, kahit pa ikaw ay graduate na, o edad na, o magulang na, maaaring hindi pa rin naman tayo nauubusan ng gustong makamit sa buhay na ito. Tuloy-tuloy po yun. And, what is your purpose? Malalaman din natin sa kasagutan natin, ano ba yung ating purpose? Maaaring yung iba sa atin, alam na kung ano yung purpose natin sa buhay. Alam na po natin kung saan tayo masaya sa ginagawa natin, saan tayo magaling. Yung pinili mong larangan, palagay ko, dito ako magaling. Sa palagay ko, sa larangan pinili ko, ito yung purpose ko. Kasi nasagot mo na yung katanungan na yan, na what are we supposed to be aiming in this life? Palagay ko, para dito ako. Ganun po, ano. And, ang panghuli, what is the highest good? No? Meron kang paniniwala sa personal mong kasabutan, para sa iyo, para sa akin, no? Ito yung pinakamabuti. Ano yung what is the highest good? Ano yung pinakamabuti sa madaling salita? No? Para sa iyo, ito yung pinakamagandang gawin. Ito yung pinakamabuti. No? Dahil nga may sagot ka na doon sa tanong na ito yung gusto mong layunin o maabot sa buhay na ito. No? Isang bagay lamang po muna yung aking pong tatalakayin sa inyo bilang introduction po ng ating gagawin ng pag-aaral dito. Meron pong tinatawag sa Latin expression na summum bonum. Isa po itong ancient philosophy. Na ibig sabihin po, it refers to the highest good. No, katulad po nung na
explain natin sa title na what is the highest good? Ano ba yung pinakamabuti? Ang summum bonum daw niya refers to the highest good, or the ultimate purpose or goal. Yun daw, summum bonum ay yung pinakamabuti o ultimate purpose mo o yung goal mo sa buhay. Sabi ng mga Stoics, ang Stoics po or Stoicism, isa po yan po ay one of the school of philosophy, ancient school of philosophy po, na namayagpag noong tira ng Greece and Romans. Yan po nga, ideology na yan, yung summum bonum at yung ancient group of or philosophy na namayagpag po nung sinauna. Kung titignan po natin sa pattern of history, kasabay po yan mga nabuhay ni Apostol John. Kaya mayroong mga sulat si Apostol John na sumasaway sa mga katuruan ng mga Stoicism. Pero hindi po tayo pupunta doon. So going back to our topic, so sabi ng mga Stoics or Stoicism, isa pong ancient philosophy po, that the highest good or summum bonum is the practice of virtue which enough to achieve eudaimonia, o ibig sabihin, a well-lived life. Sabi niya, yung summum bonum o yung highest good is to practice the practice of virtue. Bagamat hindi tayo nagtuturo ng dito, ng philosophy. Introduction lamang ito. Mamaya titignan natin sa Bible yung pag-aaral dito. So, the highest good is for the Stoicism is the practice of virtue, which enough to achieve the eudaimonia, or a well-lived life. Yung masayang buhay, yung maayos na buhay. Yung kontento ka na doon sa buhay na meron ka, para ma-achieve mo yun, yung masayang buhay, maayos na pamumuhay, you have to practice virtue, sabi ng Stoicism. Ano po ba yung virtue para sa kanila? So, virtue has divided into 4 types. So, one is courage, temperance, justice, and wisdom. So, para sa kanila, ito dapat yung tinatagli yung virtue para maabot mo yung eudaimonia, yung a well-lived life, a well-lived life. Para daw maabot mo ito, ma-achieve mo itong buhay na ito na maayos, na pamumuhay, dapat magkaroon ka sa iyo ng courage, temperance, justice, and wisdom. So kung titignan niyo, parang maganda yung kanilang ideology. Yung gusto nilang goal sa buhay, maganda naman yung paniniwala nila tungkol sa highest good, what is highest good in this life. Pero titignan niyo, para lang po ito, tungkol lamang po ito sa mga buhay natin dito sa mundo. Yung kanilang goal is magkaroon ng maayos na pamumuhay dito lamang sa mundong ibabaw. Puro mga mga bagay na temporal. Kaya kung titignan natin sa Biblia, ano yung kasagutan sa ano pa yung pinakamabuting bagay na dapat gawin? Simulan po natin basahin. So pupunta na po tayo sa sinasabi sa Biblia. Simulan po pong basahin sa Matthew chapter 19. Verse 16 to 18. So, ganito po ang tinanong ng lalaki sa ating Panginoong Kristo. Just then a man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?" Di ba pa? Ganun din po yung kanyang katanungan. Ano ba yung mabuting gawin? Kanya, para makakamit ko ang buhay na walang hanggan. Ano ang sagot po ng Panginoong Jesus? Why do you ask me about what is good? Jesus replied, there is only one who is good. Sabi niya, bakit mo ako tinatanong tungkol sa mabuti? Mayroong isang mabuti. Merong isa na siyang mabuti. Sabi ng Panginoon, ang tinutukoy niya po ay yung kanyang Ama na nasa langit, ang Diyos. Merong isa na siyang mabuti.